Halina't pag-usapan natin to mga idol. Noong 2016 ay may isang player ang na-draft ng Boston Celtics sa second round para sa number 45 overall pick, at yun ay si Demetrius Jackson na kilalang manlalaro sa Notre Dame Fighting Irish Basketball. At sa Boston ay naglaro din si Jackson ng 70 minutes per game sa kanyang rookie season. Pero bago kasi noon ma-draft si Jackson ay nasa Boston Celtics na sina Isaiah Thomas, Marcus Smart at Terry Rozier bilang mga point guard ng team. Na ilan din sa kanila ay nakasama niya pang naglaro sa G League bilang first five kung saan ay nag-average pa siya ng 14.8 per game, ngunit pagdating sa floor ay mababa naman ang naging shooting niya na umabot lang sa 42%. At pagpatak ng summer ang naging priority ng Celtics noon ay si Abel Nader, na naging kakampi rin niya sa G League sa team ng Red Claws na naging Rookie of the Year. Habang si Demetrius Jackson ay pinag-waive naman ng Boston Celtics kung saan ayon sa report ay may matatanggap siyang $650,000 guarantee sa loob ng 7 years. So simula noong 2018 ay binabayaran pa rin siya ng Boston sa halagang $92.857 hanggang 2024. Nasa ngayon nga ay wala na rin siya sa NBA, pero after niya ma-waive sa Boston ay nakapaglaro pa siya sa team ng Philadelphia at Houston Rockets, at may average na 1.8 per game at 48% naman from the field, at 28% naman siya pagdating naman sa 3-point line. Samantala mga idol, sa naging laban nga ng Lakers versus Bucks ay makikitang ibinalik na rin sa forward position si Anthony Davis, habang ginawang center naman si Christian Wood. At sa loob ng 19 minutes pumamada nga itong si Davis ng 16 points, 7 rebounds at 5 assists, at sinundan naman ito ni DeAngelo Russell na may 11 points, habang parehong tag 10 points naman sina Max Christie at Cam Reddish. Naayon nga sa sinabi ni Coach Darvin Ham ay nais niyang magkaroon si Davis ng 6 3-points attempt per game. Dahil noong summer kasi, sinasabing nag-focus talaga noon si Davis ng jumper shooting kasama ang assistant coach na si Chris Gent, dahil ayon kay Anthony Davis ay gusto niyang maibalik ang dating shooting noong 2019 kung saan ay nakasungkit pa sila ng isang championship at may average na 31% mula sa jumper area hanggang 3-point line. At dagdag pa ni Anthony Davis ay mas gusto niyang maglaro ng mas kaunting minuto sa center position ngayong season, na hindi malayong mangyari dahil ang Lakers sa ngayon ay mayroong isa pang center na si Jackson Hayes na pwedeng gamitin sa second unit, dahil mas less injury kasi si Davis kung ilalagay lang siya sa power forward, na mas comfortable talaga siya. Sa kabila ng 108-79 preseason loss ng Los Angeles Lakers sa Milwaukee Bucks, ay pinahanga pa rin ni Anthony Davis ang mga fans sa kanyang magandang outside shooting. Habang patuloy din naman ang magandang depensa ni D'Lo kay Damian Lillard.